Third month na nga pala ngayon ni Malik Store mga mare at pare, kaya naman nagluto nga ho kami ng pansit malabon dito sa pinapagawa naming bahay, tapos ay umahon na nga rin pala kami sa bundok dahil Huwebes Santo nga pala ngayon. Hi guys! Panibagong araw, panibagong mini vlog na naman nga ho ng buhay namin ni Buyok dito sa isla. At ngayong araw nga pala ang selebrasyon ng pang third month ni Malix, kaya naman magluluto nga ho kami ngayon ng pansit malabon. Diyos ko mga mare, hindi pa nga dumadating yung pang animal costume ng aming bunso, kaya naman eto't nag-DIY na nga lang kami. Pinapatawa nga namin siya dyan ni Ate Megan at ni Ate Cassie, kaso nga lang wala nga sa mood ang baby at nag-iiniyak pa nga, Diyos ko day. Kaya eto, pinakita nga ni Ate Cassie yung beads niya na parang bracelet dahil mahilig nga si Malix dyan sa mga nakalawit. Grabe mga mare at pare, napagkakabilis talaga ng panahon dahil biruin nyo ay third month na nga ngayon ng aming baby Malix Storm, at thank you Lord talaga dahil binigyan niya kami ng napaka-cute at healthy baby boy. Kada buwan nga mga mare ay sineselebrate namin ang monthly milestone ng aming bunso. Pasasalamat na rin kay Lord sa ibinibigay niyang magandang kalusugan sa kanya. Aba mga mare, hindi ko nga akalain na magkaka-baby boy pa kami ni Buyok dahil sa edad kong ito ay sabi ko nga mga mare ay hindi na nga ako magbubuntis. Pero syempre mga mare, nangangarap pa nga rin kaming dalawa ni Buyok na magkaroon ng baby boy dahil dalawang babae na nga yung anak namin. At yun nga, si Ate Cassie ay grade 11 na nga pagpasok at si Ate Mega naman ay grade 8, at talagang nakakatulong na talaga sila sa pag-aalaga sa aming bunso. Going back nga pala dito sa niluluto ko mga mare, naglagay na nga pala ako ng giniling dyan at ng tokwa, tapos ay nilagay ko na nga rin dyan yung pinakuluan na ulo ng hipon at yung tinapa na nilagyan nga ng tubig. Ibinuhos ko na nga rin yung tinapa flakes at yung chicharon flakes mga mare, tapos ay dinagdagan ko pa nga rin ng tubig. Tinutulungan nga rin ako ng mga kaibigan ko sa pagluluto mga mare dahil syempre hindi ko naman kakayanin kung akong mag-isa lamang dahil sobrang nakakapagod. Tapos ayun nga mga mare, nilagyan ko na nga rin yan ng lason at syempre yung atswete na pampakulay. Nilagay ko na nga rin yung cornstarch para pampalapot mga mare at pare, tapos ay nilagyan ko na nga rin yan ng aming original na paminta. Tapos ayun nga mga mare at pare, nung maluto na nga yung sauce ay inilagay ko na nga rin yung pinalambot namin na pansit palabok. Nalito pa nga kaming dalawa ni Buyok nung bumili kami niyan mga mare dahil ang nakalagay nga dun sa plastic ay pansit palabok, ay pansit malabon nga ang aming iluluto. Panghuli ko nga nilagay yung hinimay-himay namin na tinapa kanina, tapos ayan, nung maluto na nga siya ay nilagay ko na nga rin sa bilao. Nang maluto na nga ang pansit malabon ay tinikman na nga namin, at sabi ko nga dito sa mga kaibigan ko ay may saulit dahil napagkakasarap pala nito. Tapos ayun, naglagay nga lang ako ng toppings na hipon, itlog at saka yung dahon ng sibuyas. 2 kilo nga lang itong niluto ko at marami-rami na rin pala, kaya naman ayan at nagtawag na nga ako ng mga kakain. Ay nako, mag-iisip na naman nga ako ng iluluto para sa pang 4th month ni Malix mga mare, at pwede bang mag-suggest kayo sa comment section kung ano yung pwede kong iluto. Yes ko mga mare, sabi ko nga kung sino na lang ang makapunta dito sa amin ay siya lang ang makakakain dahil kakaunti naman itong niluto namin. At dahil Huwebes Santo nga pala ngayon mga mare at pare, kaya naman ayan at nagkayayaan na nga kaming umakyat ng bundok. Tuwing Huwebes Santo talaga ay umaahon kami ng bundok doon sa Tagapo or Susong Dalaga dito sa amin kung tawagin. Yun nga yung pinakamataas na bundok dito sa amin at pinakasikat at talagang dinadayo pa talaga yun ng mga mountaineer. Kaso nga lang mga mare ay hindi pa nga po ako pwedeng umahon doon dahil napagkakataas nga po noon dahil 3 buwan pa nga lang po ang aming bunso. Siguro ay mga 20 beses o higit pa nitong inaakyat namin ngayon ang Mount Tagapo mga mare, talaga namang napakataas po noon. Kaya sabi ko nga mga mare sa susunod na taon na lamang ako aahon kapag ka pwede na, talaga namang nakakainggit. Medyo matarik nga rin itong inakyat namin pero saglit na saglit lang mga mare, talaga namang pinawisan rin naman kami. Dito nga lang yan sa taas ng aming nayon mga mare, at noon nga madalas nga kami mag-vlog ng aking Buyok dito at nangunguha nga kami ng bulaklak ng kakawate, tapos ay niluluto nga namin. Tapos ayun, nagpahinga nga lang kami saglit, tapos ay nagtayo na nga rin ng tent si Buyok, kaya ayan at tumulong na nga rin ako. Akala ko nga nagpapapayat itong mga kaibigan ko, pero pagkarating nga namin dun sa tuktok ay for the kain nga mga person, Diyos ko day. Maya-maya nga lang mga mare at pare ay nandito na nga rin sila Ate Megan at kasamahan nga nila si Tito Mox at si Tita Claudette. Mag-overnight kasi sila dito mga mare, pero kami nga ay uuwi dahil syempre may baby nga ako at baka mamay mag-iniyak ka ni. Siguro mga 1 oras din kami nagstay dito sa tuktok ng mga kaibigan ko, tapos maya-maya nga lang bumaba na nga rin kaming 4. Sabi nga sa amin ni Buyok ay susundan nga daw niya kami pagbaba, pero nakababa na nga kami wala pa nga rin nasunod na Buyok, Diyos ko day. Kung nung paakyat nga kami mga mare ay medyo mahirap, pero mas mahirap pa rin pala kapag kapababa, talaga namang nanginginig ang aming mga tuhod. Ang daan kasi dito sa amin mga mare ay napagkakatarik talaga, kaya kapag pababa ka nga feeling mo ay anytime pwede kang malaglag. Guys, naliligaw na kami.
Ay, dito Dito yata sa taas. Ayan, dyan ah. Uy, bilisan natin. Matakabuti ng gabi. Kaya nga. Dito. Uy, parang nakakatakot. Uy, parang nakakatakot pa sa madilim na. Naku, ate. Naku, ate, may nga siya. Dito ba yun? Ginabi na kami. Ay, nakakanyos ka. Nakakahubo. Ay! Dito ba yun? Ay! Nakinabaksak ako! Siya na lang talaga lang yung bumabaksak. Ate Meng, ano? Uulit pa kayo, Ate Meng. Ate Meng, ulit ka pa ba? Mahuhuso na rin ako. Salamat po, nakarating na kami. Uy, muntik pa tayo, maligaw tayo gan.